Hey mga bros, may balita nga po tayo dito po kay JaVale McGee, yung 7-footer, former NBA All-Star ng NBA na ngayon ay kasalukuyan naglalaro sa Illawarra Hawks sa NBL Australia. Kaya makikita mo ngayon na kondisyon pa rin ito pong si JaVale dahil may laro ito, may pro pa rin na pinaglalaruan nito na liga. Kaya nga mga kabros, bakit kay JaVale McGee tayo nag-re-report? Dahil bali-balit at reports din natin na ito pong San Miguel Beermen ay balak nilang kunin ito pong 7-footer NBA player na ito. Yes, sa paparating na Commissioner's Cup 2026. Alam din naman natin na busy na ang SMB against Barangay Nabra San Miguel, di ba? Ito yung mga pinagbibisiyan ngayon ng SMB. Ito pong best of 7 series na lang against Nebra, pero hindi pa rin yan tapos dyan. Dahil ang SMB ay naghahanap na rin ng import na paparating na Commissioner's Cup 2026 kasi gusto nila meron na silang stable import na hindi na sila papalit-palit. Pero ito pong kay JaVale McGee nga, malaking bagay na makuha nila ito. Huli na niyang pinaglaruan yung Sacramento Kings mga kabros noong 2024. So ito, ang lakas na ni Junior Fajardo 6'10 or 6'11 yan. Pero mas malakas pa ito pong si JaVale McGee sa paint. Mga kabros, napakahaba na player niyan. Ang dami ng pinahirapan sa NBA niyan. Grabe rin kung mga alley dunks din yan. Mga kabros, sa paint, talagang king of the paint din ito pong si JaVale McGee kung tutuusin Kaya nga maganda kung makuha ito ng SMB sa Commissioner's Cup dahil balibalita rin na parang 7-footer pataas na magiging limit ng Commissioner's Cup ngayong 2026. So allowed na yung mga 7-footers natin. Kaya nga ito pong si JaVale McGee ang isa sa mga talaga naisip agad ng SMB dito dahil balibalita rin na si Dwight Howard gusto rin pumasok ng PBA kaya nga ito inaaya rin niya si JaVale Pero yun lang mga kabrods, ang laki nga lang ng offer dito ng SMB dahil 5 million pesos mga kabrods kada buwan nga ang offer dito ng SMB kay JaVale McGee. Yes, 5 million pesos kada buwan, ang taas niyan. Isang laro, isang tama, isang tsansa, isang sandali, maranasan itong lahat. 1xBet. At suportahan ang paborito mong koponan sa PBA games natin, All Filipino Cup and NBA Games Season 2025 to 2026. Yes mga kabros, mas mataas pa sa offer ng Hinebra kay Justin Brownlee na 3 to 4M kada buwan. Ang kontrata ni Brownlee kasi dyan sa Hinebra Pero ito pong kay JaVale, 5M yan mga kabros, mapapayag lang. Dahil ang SMB ngayon, talagang focus sila na makapag-champion ulit. Yes mga kabrods, next season. Although yes, eto semis na sila ngayon. Malaking achievement na ito pero iba pa rin yung meron ka na ng mga mission ulit sa next season. Ito, stable import na ito pong si JaVale McGee. Ewan ko na lang kung palitan pa nila ito pero lakas na import ito. Mga kabrods, stable import na ito kaya maganda kung makuha nila. Ito pong si JaVale McGee. Ang dami na itong kakaining import na ito mga kabrods sa Commissioner's Cup 2026. Ang dami na itong hirapan. Ito pong si Junior Fajardo, alam ko magiging backup na mga ito. Baka nga masapawan na ito ni JaVale Sa galing ni McGee, baka nga masapawan na talaga mga kabrods si Junior Fajardo. Pero pag pinagsama mo na naman sa paint, ito pong si JaVale and si Junior Fajardo, mga kabrods, sa isang place, sa isang pasukan na first 5, mga kabrods, ang lakas na lalo ng SMB dito. Meron kang paint master na katulad ni JaVale McGee and meron ka ng mga dakraken na si Junior Fajardo sa paint, mga kabrods. Kaya nga ito, ang ganda panoorin yan, tiba-tibang SMB dito sa paint, mga kabrods. Ang lalakas na ng mga bigs nila, 7-footer pa si JaVale McGee. Kaya nga mga kabrods, hindi na ako magugulat kung ang SMB ay talagang magcha-champion na naman next season dahil ito na yung mga imports na gusto nilang kunin. Mga NBA All-Star na. Yes, bali-balita rin na gusto rin nilang i-contactin si Dwight Howard para nga sa magandang offer sa kanya. Kung sino man ang mauna mga kabrods, kung sino man ang mga kumagat, kahit sino naman dyan sa kanila ay malakas na player yan. Maski si Blake Griffin kinontak na rin Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba JaVale McGee to SMB? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga kabrods. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Nabalitaan nyo ba? Ito po nga champion and MVP ng MPBL
na si Dave Ildefonso. Yes mga kabrods, ng Abra waivers. Yes, bali-balita rin, di ba, na ito pong si Dave Ildefonso ay aalis na rin ng Abra, pero yun nga may extended pa, may extension pa yung kontrata nito sa Abra waivers, kaya nga hindi ito umalis-alis eh. Alam din natin na na-draft na rin ito ng Converge, na-trade na rin ito sa Converge Fiber Xers from Northport Batampier na Titan Gel Ultra Gel Risers ngayon. Ito, gusto naman ng Ginebra na makuha naman ito pong si Dave Ildefonso from Converge Fiber Xers. Pero mga kabrods, gusto rin mapabilis ng Ginebra na i-buy out nila yung kontrata dyan ni Dave Ildefonso at higitan yung offer ng Abra waivers. Kung di man ako nagkakamali, 200,000 kasi dati yung offer ng Northport sa kanya nung na-drop siya. Inayawan ni Dave yun, umalis. Eto, inoferan ng 400k ng MPBL na Abra waivers, kaya dito siya pumirma. So it means na kung mataas ang offer mo, ay kakagatin yan ni Dave Ildefonso. Ayon din sa reports and rumors natin, 850,000 pesos ang offer ng Ginebra sa kanya. Kung ikaw naman si Dave, syempre makakagatin mo talaga yan, 850k kada buwan ang magiging kontrata mo dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Well, ang Ginebra naman, na alam din naman nating busy ngayon sa semi-finals round against SMB, gusto rin nilang mapalakas pa lalo yung lineup nila, knowing na wala ng Jamie Malonzo. Ito yung pwede nilang makuha na katulad ni Dave Ildefonso na ito, MVP ng MPBL, at kita nyo naman, at yes, nanood nga ako nun mga kabrods, ang galing pa rin ni Dave Ildefonso. Kumbaga talagang andun yung physicality niya sa laro, nakipagsabayan siya sa physical ng MPBL players, and talagang pinapakita niya kung sino yung dating KBL player na yan. Kaya nga mga brods, ang laking tulong kung makuha ito ng Ginebra na si Dave Ildefonso. So 850k sa tingin nyo kakagatin yan ni Dave mga kabrods, kaya komento mo lang yan. Tapos ito pa, Kai Sotto. Yes, ito yung dalawang player na gustong kunin ng Ginebra in the making, in the future, in the next season. Dahil ito pong si Kai Sotto, alam din naman natin na ang laki ng kontrata niya dyan sa Japan, mga kabrods. Gustong higitan niya ng Barangay Ginebra, kung saan 2.7 million pesos naman ang offer ng Ginebra dito kay Kai Sotto, kay Kaiju. Ito naman 7-3 na talaga magaling na player to mga kabrods na si Kai Sotto. Maski sa Gilas Pilipinas, na-miss din natin siya, diba? Pero dito nga sa Barangay Ginebra San Miguel na makuha mo si Kai Sotto, ito siguro ay 50-50 chance pa. Dahil alam din naman natin si Kai, mas gusto niya itong maglaro sa Japan, and ang laki nga ng offer sa kanya rin kasi doon. Mga kabrods, ito pong 2.7M na offer ng Ginebra. Ito mga kabrods, napakalaking offer na yan. Parang import ng offer dyan ni Kai Sotto. Pero yun nga, gusto rin kasi ng Ginebra na meron din silang stable big man. Mas malaki pa kay John Marfado, mas malaki kay Japet Aguilar. Kaya they will go to Kai Sotto na, 7-4-3. Sinabi rin naman ng papa ni Kai na open din naman sila dito sa mga PBA games dito sa mga PBA contracts dito. Pero hindi nga lang sa ngayon. Pero kung offer mo naman ng malaki si Kai Sotto, why not mga kabrods? Ang laking tulong nito para sa Barangay Ginebra San Miguel. Ito pong si Kai Sotto. Kaya nga mga bros, di na rin ako magugulat kung makukuha rin ng Ginebra ito. And laking bagay kung makuha ng Ginebra si Dave Ildefonso plus Kai Sotto in the next season. Kaya nga mga kabrods, talagang ito yung magiging future na ng Ginebra. Kaya ikaw, komento mo ang opinion mo dito mga brods. Hindi na mahirapan ng Ginebra dito talaga. Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball Trade-Offs. Yun lang. I'm out.